Dapat bang bigyan ng pera ang magulang? Hindi ako interesado sa ganyang klase ng mga magulang. Nakakadiri ka. Nakakadiri. Baboy. So, yung tanong, masama ba maging selfish? You can answer it with a yes and you can also answer it with a no. Pangalawang utos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, yung pag-ibig mo sa sarili mo, ang pagtutularan mo ng pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Inuuna mong pag-ibig sa sarili mo para makatulong ka sa kapwa-tao mo, I don't think it's bad. Nagiging masama yung pag-ibig sa sarili kapag ka pinababayaan mo na yung buhay ng kapwa-tao mo na nakapaligid sa'yo. Isipin mo yung konsepto na halimbawa, dapat bang bigyan ng pera ang magulang? Yung tanong na yun, you can answer it with a yes, you can also answer it with a no. May mga magulang na hindi talaga nila alam kung anong ginagawa nila. Sa isang araw, naglalakad, nadapa, bali ang binte, ilabas mo naman sa ospital ng magulang mo. Huwag mo naman pagdamutan. Pero, lahat na lang ng pera mo, gustong hingin ng magulang mo, hindi naman tama yun. Sa ganong anggulo, pwede mong unahin mo muna ang sarili mo. Kasi yung simpleng konsepto na yung magulang mo, lumitaw yan dito, kabisado na niya ng mundo, nauna siyang lumitaw dito, dapat siya kaya na nagbibigay sa'yo. Pero kung hindi makakapagbigay sa'yo yung magulang mo dahil tinatamad siya, unahin mo muna ang sarili mo, lulunurin ka ng magulang mo kapag ganyan. Ang nakasulat sa Biblia, hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Ang nararapat ipagtipon ng mga magulang ang mga anak. Ito kay Solomon naman, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. So technically, dapat pag mabuting tao ka, considered ka ni Solomon na mabuting tao, dapat may pamana ka hanggang sa apo mo. Obligasyon mo bilang magulang na dapat may pamana ka sa anak mo. Hindi obligasyon ng anak mo na pag tinatamad kang magtrabaho, siya magpapakain sa'yo. Kalilitaw-litaw pa lang ng anak mo sa pagtatrabaho, hinihingi mo na agad lahat ng pinaghirapan ng anak mo. Para makatulong, hindi nakakatulong yan. Ang ginagawa mo dyan, pinagpapasasaan mo yung pinaghirapan ng anak mo na sana ang anak mo nakakaipon, nagkakaroon ng intellectual prowess para magkaroon ng financial literacy, pero ang ginagawa mo, kukunin mo lahat ng pera, lalamunin mo para sa kapritsyo mo dahil tinatamad kang magtrabaho, pagdating sa dulo, walang ibang masasandalan yung anak mo kasi kahit ikaw mismo, hindi mo ipinaghanda yung sarili mo ng kinabukasan sa panahon ng pagtanda mo. Nilunod mo sarili mong anak. Yung magulang, pinepuwersa yung anak para magtrabaho dahil tinatamad siyang magtrabaho para may kainin ang magulang, hinihingi niya lahat ng pera ng anak, sobra na yan. Nakakadiri yan. Nakakadiri kayo bilang mga magulang kung tinatamad kayong magtrabaho. Tapos ang nilalamon ninyo, yung pera ng mga anak ninyong wala ngang kaipon-ipon yung bata at hindi pa nakakapagsimula sa buhay. Nakakadiri kayo bilang mga tao. Nakakadiri kayo, ulitin ko, nakakadiri kayo. Magagalit kayo sa akin at wala akong pakialam. Kahit i-bash nyo pa ako, mandidiri ako sa inyo. Sasabihin mo, pera lang naman yan. Hindi pera pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung buhay ng anak mo na ibinebenta niya kapalit ng pera. Tapos ipinapakain sa'yo dahil tinatamad ka magtrabaho. Kinabukasan ng anak mo ang pinagbabasihan dito. At paano makakabuo ng kinabukasan yung anak mo kung mismong pag-iipon lang hindi siya matuto dahil ikaw bilang magulang nilalamon mo yung pinaghirapan ng anak mo? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Bilang magulang na ikaw dapat ang nagtuturo sa anak mo kung paano mag-ipon, paano maghanap buhay, paano magtayo ng kung ano man ang kahit na anong pagkakakitaan nila. Ikaw dapat ang nagtuturo sa anak mo ng ganyan. Pero dahil sa katamaran mo, dahil nag-anak ka ng hindi pa nararapat at wala pang sapat na taba ang utak mo, hinihingi mo ngayon lahat ng pinaghirapan ng anak mo. Tapos nilalamon mo na parang baboy. Diri ako sa mga magulang na kinakain nila yung pinaghirapan ng anak nila dahil sa katamaran nila. Walang problema kung nasa ospital ka, walang problema kung nasa kulungan ka, walang problema kung hindi mo kayang magtrabaho. Pero tinatamad ka lang magtrabaho, tas yung mga anak mo yung pinagtatrabaho mo para makakain ka, nakakadiri kang klase ng tao. Walang halos nag-uusap ng ganyan sa lipunan. Kasi lahat ng influencer natatakot magsalita. Natatakot Bakit? Baka mabash ng tao Ako, okay lang sa akin. Bash nyo ako. Wala akong pakialam. Magalit ka kung magagalit ka. Alang-alang na magkaroon tayo ng mga kabataan na maayos ang kinabukasan at marunong mag-ipon ng pera. Okay lang sa akin. Sangkalang ko sarili ko. Magalit kayo kung magagalit kayo. Pero ang pagmamalasakit ko nasa susunod na lahi ng Pilipino at pati na rin sa inyo na matuto kayong maghanap buhay ng maayos. Matuto kayong mag-ipon ng sarili nyong pera para yung mga anak ninyo hindi hirap sa buhay. Nalalaman ninyo na ang nararapat kayong mga magulang ang dapat magturo sa mga anak ninyo. At nalalaman nyo rin na kayong mga magulang ang dapat nagpapamana ng kinabukasan sa mga anak ninyo. Hindi kayo lalamon ng kinabukasan ng mga anak ninyo.